Hi, ako si Aldrin. At ito ako ngayon gumising ng maaga para gumayak. Magbabasa ng Tsa-Tsa-DC kung may announcement ba, kung may pasok ba o wala. Minsan kasi nag-aalangan ka pa dahil sa college mo lang maranasan yung on the way ka na pero biglang magka-chat yung instructor mo na we will not meet today class. So ayun, nag-iintayan kami sa gate ng mga kaibigan ko. Then sabay-sabay pumasok. Then ayun, kung wari makikinig pero uwi na agad. Late na naman ako! Ano ba yan? Late pa rin kahit may motor. Tapos eto, maglilista pa ako sa guard. Ako nga para si Clarissa, isang eduk student. Nagmamadali laging pumasok. Sa wakas, after 3 years, woo! May ID na ako. Yung ID nila, palumana. Yung sa akin, bago pa. Ay, teka. Ako pala si Harmony. Isang 3rd year eduk student. So, kailangan pala act mature. Act mature. Nasaan na kaya yung mga kasama ko? Mai-chat nga sila. Ay, nasa room na pala sila. Ang aga-aga, ubos na agad yung energy ko. Ang dami ko nang nagawa sa buong umaga nito. Pagod na ako pero hindi pa rin nababawasan yung mga pending activities ko. Ako si Mitch. Isang eduk student at taga-agad pa ako. Nakakapagod. Ang dami kasing gawain ngayon. Tapos, ang layo ng biniyahe ko. Isang subject lang papasukan ko. Mulutang na naman isip ko. Ano kaya pwedeng magawa after ng class? Ay, ang dami pala. Pero di ko alam kung anong uunahin. Hays, kung ano-ano naman naiisip mo, Mitch. Mag-focus ka na sa klase. Kasi sayang naman yung pamasahe. Buti na lang, tapos na yung klase. Grabe, ang daming gawain dito sa G-Classroom. Ano kaya ang uunahin ko? Ano? Hindi pa ako tapos doon sa ginagawa ko? Don't worry! Ganyan talaga ang mga eduk students. Maraming ginagawa. Review dito, review doon. Quiz dito, quiz doon. Collaboration dito, collaboration doon. Reporting dito, reporting doon. Lesson plan dito, lesson plan doon. Nakaka-pressure, nakakapagod. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko. Don't worry, dahil hindi ka nag-iisa. So ngayon, mag-i-interview tayo ng mga eduk students. Tanungin natin kung kamusta na sila. So, hello po ma'am. Pwede po kayong ma-interview sandali lang po. Okay. Hello po. Pwede po kayong ma-interview sandali? So, ano pong pangalan nila at ano pong major? I am Erica Luis Piclarin, so PTLED ang aking major. Ano pong pangalan nyo at ang major? Nicole Crisostomo po, math major. Then, kamusta po kayong ngayong finals? Marami po ba kayong mga activities? Marami po ba kayong ginagawa? Ngayong finals is marami kaming ginagawa ngayon. So, kamusta naman po kayong ngayong finals? Marami po ba kayong ginagawa? Ngayon pong finals, medyo marami po yung ginagawa at mga project. And, paano nyo po nababalance yung mga bagay-bagay? Siguro yung time management lang talaga siya na kailangan sa type na to, magawa mo yung ganito sa subject na ganito, ganyan. Yeah, so, narinig po natin ang sagot ni ma'am. Thank you po. So, paano nyo naman po nababalanse ang mga bagay-bagay?
Sa dahil pong gawain namin, ano lang po, time management lang po talaga. Time management. Okay po, thank you Ma'am Nicole. See? Hindi lang ikaw. Ako. Tayo, ang tambak na gawain. Tambak na gawain. Simulan natin. Paano? Ang time blocking ay isang pamamaraan na kung saan ang mga mag-aaral ay nagalaan ng oras para sa iba't ibang gawain o aktibidad. Ang paghahati ng araw sa kanilang mga nakalang oras para sa pag-aaral, pagbasok sa mga klase, paggawa ng mga takdang aralin ay matitiyak ng mga estudyante na mayroon silang sapat na oras para sa bawat gawain at mapanatili nila ang kanilang balancing schedule. By using that, it will help students organize their day. They can set aside specific times for studying, going to classes, doing assignments, and joining activities. This way, students can make sure to have enough time for everything and keep a balanced schedule. It's like creating a plan that helps them manage their time better and get things done. Set reminders. Pwede mo ring ilista ang mga gagawin mo. Ilagay ito sa reminders. Makakatanggap ka ng mga notifications upang matiyak na masusunod ang schedule mo. Ito ay magbibigay daan sa iyo na manatiling organisado, unahin ang mga gawain, at matapos ang mga deadline ng mas epektibo. By using reminders and notifications for classes and commitments, I stay organized and meet deadlines. This tech-savvy approach ensures efficient scheduling, helping me prioritize tasks effectively. It's a practical solution that enhances my ability to manage time, stay on track, and succeed in meeting various responsibilities. Plan ahead. Maaaring ugaliing magplano ng maaga. Sa pamamagitan ng paggawa ng weekly list of tasks, mas mapamamahalaan mo ang iyong oras at mabibigyang prioridad ang mga responsibilidad. Kaya makakatulong sa iyo na maiwasan ang procrastination at matiyak na magkakaroon ka ng progress. Ang pagkakaroon ng isang malinaw na pangkalahatang ideya ay tutulong sa iyo na matapos lahat ng iyong gawain. A clear overview of tasks and deadlines minimizes schedule conflicts, ensuring timely fulfillment of obligations and contributing to overall success in various endeavors. At eto pa, may mga upstream na makakatulong sa'yo. Become focused, organized, and calm with Todoist. Organize your work and life finally. Plan ahead and reach mental clarity. Never forget what matters. Track habits and goals. Now, it's easier for teams to manage projects and tasks with Trello. Simple, flexible, and powerful. Build a habit with Focus FOMO. Stand by, enhance your focus with interactive timer widgets. Start to focus. Track time throughout the day. Productive charts and insights. Dark mode with Focus. Simple, cute, and motivated. Ngayon, ito ang challenge. Gawin mo na ang mga pending activities mo. Ngayon ay maghahanap tayo ng isang eduk student at i-challenge natin siya na matapos ang mga pending activities niya. Sabahan niyo kami! Ayan, naghahanap na kami ngayon. Ito. Hello po! Ay, hello po. Ano pong pangalan po ninyo? Patrick po. Anong major po? Major in math po. Ayan. So, Kuya Patrick, Sir Patrick, tapos ka na ba sa mga gawain mo? Hindi pa nga po eh. Tutulungan niyo ba ako? Tulungan niyo ba natin siya? Tutulungan ka namin mag-organize. Susan ka lang. Mag-organize. Ayan. So, ngayon, G ka ba? Sige po. Sige. Una, lista mo
mo lahat ng mga kailangan mong gawin, kailangan mong tapusin. Then ilagay mo kung kailan ang due date. Nagawa mo na? Yes po. Ayos! Ano kaya ang next step sa challenge na to? Simulan ko sa pinakamadali. Ngayon, sasagutan ko na ang isang Google Form. An eternity later. So yun nga guys, natapos na ni Patrick ang kanyang activity. So, anong pakiramdam? Papasalamat ako dahil nabawasan ang aking mga gawain. Kami rin! Natapos na sa final project namin! So guys, maraming salamat sa panonood. Grabe, umabot talaga kayo hanggang dito sa dulo. Sana meron kayong natutunan at sana matapos nyo na yung mga pending activities nyo. Kaya guys, ano pang inaantay nyo? Mag-subscribe na sa aming channel. I-like at i-share ang video na to. At sabay-sabay nating tapusin ang ating mga gawain bago tayo ang tapusin ito.